At saka po ito sa lahat po ng mga nandito, sa ating mga pinagpalang mga minamahal mga kapatiran, bagis sa ating po mga baguhan na kayo lang po nakadalo. Tayo po lahat ay tamayo upang tayo po ay magbigay galang sa banal na salita ng ating pong dakilang Diyos. Yan po ay dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Luisito Angeles. Praise you. Amen. God bless you po sa ating beloved corporate chair, Brother Iboy. Tayo po yung manalangin, mga minamahal, opo, dakila at mapagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa paunang panalangin po, aming ginagalwa, Pastor and Time Prophet, beloved Honorable Evangelist Phil de Almeida, maraming salamat po, Lord God, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na yung gawain na tapos sa tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso, at bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami, patawarin, lubos at labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, malapay ikaw po maglagay, na makatagal dapat bigkas ikaw po akin asahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig, sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Phil de Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi po natin malilimutan ang mga aral na turo na iniwan ng ating beloved Albastan Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Welcome back po sa ating beloved Minister Poch, beloved Tin, sa kalmamahal sa buhay. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating live webcast. Ating pong tatalakayin, pamagatan nating God's appointment. God's appointment, ang ibig sabihin, ang paghirang ng Diyos. Ang paghirang ng Diyos. God's appointment. Kindly po, sa ating beloved Bible readers, basahin po natin yung ating first two verses. In the first book of Thessalonians, chapter 1, verses 4 and 5. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. The gospel according to St. John, chapter 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. God bless you po, kanji sa Tagalog. Dito po sa Unang Tesalonica, Kabanatang 1, Talatang 4 at 5. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 15, Talatang 16. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan mo muna natin. Isang malakas na palakpak. Sabay-sabay tayong pumalakpak ng may galak. At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. God's appointment o sinasabing ang paghirang ng Diyos. Sabi ng ating nabasa sa unang Thessalonica, dito tayo sa verse 5, sinasabi ang ebanghelyo ay hindi dumating sa atin sa magitan ng salita lamang,
kundi ang Ebanghelyo ay dumating sa pamamagitan ng kapangyarihan at Espiritu Santo. Yan ang ating napakinggan, mga minamahal. Lahat tayo ay nanggaling sa iba't ibang fellowship, mga minamahal. At sa paraang yun ay inisip natin na hindi lang na tayo ng Diyos, mga minamahal. Pero sa ating buhay, matapos nating mapakinggan ang mga ebanghelyong ating napakinggan, ay hindi nagmanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi ng ating nabasa sa verse 5, mga minamahal, ang ating daw napakinggan ay hindi salita lamang, kundi may kapangyarihan ng Espiritu Santo na ang ibig sabihin, genuine o totoong ebanghelyo ang ating napakinggan mula sa pangaral ng ating beloved parents in the Lord. Kaya dito sa verse 4, sinasabing, yamang aming nalalaman, kapatid, na minahal ng Diyos ang kahirang sa inyo. Hindi pala basta-basta tayo narito. Kaya ang napakinggan natin ay salita ng Diyos na may kapangyarihan sa magitan ng Espiritu Santo dahil mismo ang pagkahirang sa atin ng Diyos ay minahal ng Diyos. Ibig sabihin, espesyal ang pagkatawag sa atin. Hindi tayo basta tinawag lamang, mga minamahal, dahil tayo nakapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi. Bagkos tayo'y tinawag, ang pagkatawag sa atin, ito'y totoong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa ating supporting verse, John chapter 15, verse 16, mga minamahal, yung pagkahilang ng Diyos sa atin, merong pribilehiyo. Merong privilege na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang sabi dito, ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking inihalal. So hindi lang tayo basta hinilang ng Diyos, mga minamahal, kundi inihalal pa, pinili sa mga pinili. Bakit ko sinabing pinili sa mga pinili? Yung isinasabing inihalal, mga minamahal. Bawat krusada, mga minamahal, maraming taong lumalapit sa Diyos. Ang kanilang layunin, mga minamahal, ay maaaring gumaling ang karamdaman, malutas ang problema, o maibsan ang problemang meron sila. Hanggang doon lang ang gusto nilang mangyari, mga minamahal. Pero ang gustong mangyari ng Diyos, mga minamahal, ay ihalal ka. Hindi ka lamang hirangin, ihalal ka o piliin ka sa lahat ng taong lalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, upang manatili ang inyong bunga. Ang sabi, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ito pala yung privilege, sinasabing God's appointment o paghirang ng Diyos sa atin, mga minamahal, mayroong pribilehiyo. Kung noon, mga minamahal, tumawag tayo sa Panginoon, sa kilala nating Diyos, sa Diyos na ipinangaral ng pastor na ating napakinggan, ay walang katugunan ng panalangin. Naghihintay tayo sa wala, mga minamahal. Ngayon, may assurance na. Sabi ng ating nabasa, sa pagkahiran ng Diyos sa atin, kung mananatili ka sa pagkahiran ng Diyos sa iyo, na ang pagkahirang sa iyo ay minahal ng Diyos, ang sabi, hingin mo ang nais mo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito ngayon sinasabing privilege pagkatapos ng sinasabing God's appointment o pagkahirang ng Diyos sa atin. Meron na tayo ngayong kasiguraduhan na yung ating hinihingi sa Diyos, yung ating ipinapanalangin, mga idinadaing sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ay mayroon ng katugunan. Meron ba? Sa buhay ko, meron, mga minamahal. Hinihingi ko ang kapatawaran ng aking kasalanan, tanggap ko. Bakit? Dahil sa unang pagdalo ko, naketong ang aking karamdaman, yun na ang una't huling araw na meron akong karamdamang ketong. Dahil umuwi ako walang ketong, almost 34 years, hanggang ngayon, by faith, hanggang rapture, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Yan ang aking hinihingi sa mahal na Panginoon. Huwag mong pahintulutang bumalik ang aking karamdamang ketong. Patuloy mong gamiting buhay bilang buhay na patotoo sa kaluhatian yung dakilang pangalan. Dahil yan ang aking tunay na kayamanan.
ang kagalingang ipinagkaloob mo sa akin. Hanggang ngayon, hindi ako nabigo, mga minamahal. Meron parang pribilehiyo sa sinasabing God's appointment. Ang pagkahirang ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi basta-basta lamang, mga minamahal. Kaya sinasabing, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa iyo dahil ito na ang simula ng tunay na buhay na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya pagkatapos nito, mga minamahal, merong sinasabing, becoming inclined to God. Becoming inclined to God, ang ibig sabihin niyan, pagiging nakahilig sa Diyos. Kung ang salibutan ay nakahilig sa kasalanan, sinasabing the word inclined to sin, yun namang mga hinirang ng Diyos, sinasabing dapat sila ay laging nakahilig sa Panginoon. Pag tayo'y laging nakahilig sa Panginoon, ibig sabihin, laging nakadikit sa mahal na Panginoon, hindi lumalayo, mga minamahal, hindi masasayang ang pagkahirang ng Diyos sa atin. Kindly po, basahin natin. In the book of Colossians chapter 3, verses 16 and 17. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Colosas Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo mga turuan at mga palalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa iyong puso sa Diyos. 17. Anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Amen. Palakpakan po natin ang sabay-sabay na malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Becoming inclined to God, sinasabing pagiging nakahilig sa Diyos, kinakailangan humilig tayo sa Diyos sa anong paraan. Sabi ng ating nabasa, mananahanaw ang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ito daw yung paghilig natin sa Diyos, mga minamahal. Naka-incline tayo sa mahal na Panginoon, dapat manahang sagana sa atin ang salita ni Kristo. Ibig sabihin, sumagana tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat maging kulang, mga minamahal.